Hello, magandang araw. This is our brief reminder for the unwritten rules of our company as guidelines in the efficient usage of company provided resources or fringe benefits, a loss control tool. Bigas, huwag bagsaing ng labis, magtira ng kanin sa di pa kumakain, iwasang mapanisan, iwasang mahilawan ng kanin, iwasang maging halos lugaw ang sinaing, huwag ding hayaang masunog ang sinaing, at pumili ng bigas na masarap kainin. Libreng paulam sa tanghalian, huwag kumuha ng labis at baka may maubusan. Huwag nang karatihin ng budget para madaming makakain. Isaalang-alang ang mga may allergy sa partikular na uri ng pagkain. Isaalang-alang din ang paniniwala o relihiyon ng kasamahan sa pagpili ng ulam na lulutuin. LPG o gatong. Huwag gamiting pangsindi ng sigarilyo. Magkorpo upang makatipid ng konsumo sa LPG. Huwag kalimutang isarado ang tangke pagkatapos gamitin. Pwedeng gumamit ng kahoy o ng oil fuel stove. Gamitin ang heater sa pagpapakulo ng tubig at bantayan ang niluluto. Kuryente. Natural ventilation. Huwag magbukas ng electric fan o aircon kung malamig naman. Natural illumination. Huwag buksan ng ilaw kung maliwanag naman o maliwanag na. Tanggalin sa saksak ang appliance kung hindi ito ginagamit. Switch off ang device pag di pa gagamitin. Switch off ang mga ilaw pag hindi ginagamit. Gumamit ng thermos para di pa ulit-ulit sa pagpapakulo ng tubig at i-switch off ang breaker kung aalis ang lahat sa staff house. Inuming tubig. Huwag gamiting panghugas. Maglagay ng tamang dami sa baso na kaya lamang ubusin. Linisin ang water container kahit after every 15 days. Sinupin ang mga basyon ng tubig. Tubig na panglinis, pangligo o panglaba. Planuhin ang paglalaba, huwag araw-arawin. Check kung may leak ang linya ng tubig. Huwag kalimutang magsarado ng gripo. Mag-igib ng tamang dami ng tubig lang. Pwedeng magkaroon ng drum, imbakan ng tubig na pinagbanlawan o tubig ulan. Gumamit ng flush sa toilet. Gumamit ng shower pag maliligo. Gumamit ng baso pag magsisipilyo. Gumamit ng palanggana sa paghugas ng pinagkainan, pinaglutuan o pinag-inuman at isarado ang water supply valve bago umalis ng staff house. Gasolina o diesel. Planuhin ang biyahe, kung sino yung pasahero, ano ang mga dadalhin, bibilhin, itinerary, stopover, maikling ruta, traffic, etc. Maximize ang gamit ng isang biyahe. Huwag gamitin ng sasakyan kapag hindi work-related. Huwag magpaihi o kumuha ng fuel para sa sariling sasakyan gaya ng motor. Maging updated sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng diesel o gasolina upang ma-strategize kung kailan pwede o di pwedeng magpakarga. Filapan ang trip ticket. Data, Wi-Fi, or load. If connected sa wireless local area network or LAN, need work-related ang usage during working hours. No YouTube, online game, downloading, or upload na malaking konsumo sa bandwidth allowance. Discourage use of mobile phones during working hours, especially construction workers. Company-owned devices, equipment, or vehicle. Ituring na parang iyo pag gumamit ng gamit ng kumpanya, maging accountable. I-maintain ng maayos at mapakinabangan pa ng mas matagal, conduct periodic preventive maintenance at inventory. Ipagbigay alam sa warehouseman kung sira ang hiniram na gamit o galiing mag-record. Huwag ang iuuwi sa bahay dahil ito ay pagnanakaw lalo't hindi ipinaalam sa tamang personnel. Itabi ng maayos para madaling hanapin at di mawala. Sumunod sa mga batas trapiko at huwag gamitin ng device or equipment sa di tamang pamamaraan. Other issued consumables or materials. Maging masinop, ingatan upang matagal mapakinabangan. Huwag maging pabaya sa gamit mo. Kapag inisyu sa iyo, ikaw ang mangangalaga. Huwag feeling sky's the limit sa paghingi, mag-fill out ng request form kung kinakailangan.
Ugaliing mag-record ng mga inisyu na mga consumables o materials at magkaroon ng periodic inventory. Iwasang makasira, kumpunihin kung kinakailangan o report sa warehouse man. Personal protective equipment. Huwag iuwi sa bahay, pag-aari pa rin ito ng kumpanya. Periodic cleaning and maintenance ng hard hat, safety shoes at bota. Huwag sulatan ng hard hat ng kung ano-ano o maglagay ng sticker. Huwag upuan, butasan o gawing tabo ang hard hat. Gamitin ang bota kung may buhos, maulan, maputik o basa ang pook gawaan. Huwag kung saan-saan ilagay ang goggles, gloves, earplugs at iba pa upang hindi mawala. At palabhan ng body harness at least once a month. Medical supplies or equipment. Kumuha ng angkop na gamot at bilang nito ayon sa iniindang karamdaman. Ipa-record ang mga kinuhang gamot, isaalang-alang na may tamang dosage na pwede lamang inumin ng isang pasyente. Kung di na kaya ng gamot ang nararamdaman, magpakonsulta na sa doktor. Annual physical exam or check-up. Huwag maglilihim sa doktor. Walang diskriminasyon kung mayroon mang matuklasang karamdaman. Magsabi ng lahat ng masamang nararamdaman sa kalusugan upang maresetahan at sundin ang payo ng doktor. Staff house. Panatilihing malinis at maayos ang loob at paligid ng staff house. Iwasang makasira, kumpunihin kung kinakailangan. Sumunod sa mga patakarang gaya ng schedule sa paglilinis o pagluluto. Huwag ding iuwi ang mga gamit na nasa staff house unless ikaw ang may-ari nito. Walang outsider ang pwedeng makitulog sa staff house upang maiwasan ang mga dekontroladong sitwasyon. Kung ayaw matulog, magpatulog. Iwasang lumikha ng ingay na nakakagambala. Maging malinis sa katawan at alagaan ng kalusugan. Ilak ang pinto or gate bago matulog ang lahat at bago umalis lahat sa staff house. In case of emergency, kahit out of working hours, need nating magdamayan. Huwag manigarilyo sa banyo o sa loob ng bahay. Utang sa tindahan o sa tao. Bayaran ang mga utang, tumupad sa usapan. Kung ma-assign sa ibang project or kailangang i-pull out ng biglaan sa project, i-coordinate kung paano makabayad. Isaalang-alang ang mga naiwang katrabaho sa komunidad kung saan ikaw ay may maiiwang utang. Ito ay hindi panghihimasok sa buhay ng may buhay. Matutong makipag-usap at huwag idaan sa pakiramdaman ang pagbabayad ng utang. Korpo, ambagan at abuloy. Sa korpo o ambagan, huwag magpatay malisya. Lahat ay may kanya-kanyang ginagastusan. Walang charity case dahil lahat ay naghahanap buhay. Huwag konsintihin ang taong gustong kumain pero ayaw mag-ambag. Hindi pa tumutulong sa pagluluto at minsan lumalamang pa sa hatian. Huwag konsintihin ang taong pambili ng load meron, sigarilyo meron, alak meron, iba pang bisyo meron, pero pag-ambagan sa pagkain, umagahan man o hapunan ay wala. Hindi sapilitan ang pag-aabuloy, subalit ito ay pagpapakita ng pakikiramay natin sa ating kasamahan sa trabaho. Government Mandated Benefits, SSS, contributions, loan opportunities, loan payment, or online account, dapat marunong mag-check or mag-monitor. Pag-ibig, contributions, loans, loan opportunities, loan payment, online account, dapat marunong mag-check o mag-monitor. PhilHealth, contributions, services offered, online account, dapat marunong mag-check, mag-monitor at mag-avail. ECC, dapat alam natin ang mga benepisyo. Scrap, lahat ng pinagputulan o pinagtabasang bakal, stainless, yero, aluminum, tanso at iba pa na wala nang paggagamitan sa construction at mayroong katumbas na halagang pera ay hindi na maaaring angkinin ni numan. Sa mga ilang pagkakataon, ito ay maaari lamang ibenta kung papayagan ng supervisor sa layuning mapakinabangan sa mabuting paraan na lahat ng mga manggagawa o di kaya naman ay gamitin sa pagbili ng inuming tubig, bigas, bayad sa konsumo ng tubig at kuryente, LPG o gas at iba pa na hindi na kailangang i-cash advance pa sa opisina upang magka-savings. Bawal din na basta gamitin ang mga scrap sa kung ano man ang iyong naisin nang walang kaukulang pahintulot mula sa supervisor. Financial literacy.
Magplano. Do not spend more than what you earn. Do not spend what you do not earn yet. Stick to your priorities and differentiate needs from wants. Magtipid. Iwasang bumili ng wants. Huwag masyadong manlibre. Iwasan ang mga bisyo at alamin kung saan makakamura ng konsumo. Mag-budget. Sundin ang nakalagay sa plano. Mag-ipon. Save for the rainy days. Save for better opportunities. Everybody gets sick and everybody will die. Everybody is affected by the economy, but we have loved ones to care for. Mag-invest. Learn how your money works by itself to make money. Seminars and trainings. Siguraduhing maiintindihan o maunawaan ng seminar o training na ipinagkaloob ng kumpanya. I-apply ang mga natutunan sa mga seminar or training para sa iyong sarili at sa kumpanya. Ang ultimate objective ng mga seminar at training ay continuous improvement. Ang practices ba natin ay at par sa industry standards? Lalawak ang ating kaalaman. Meron ba tayong ginagawa na mali o kulang? Kung meron, paano ito itatama o pupunan sa tulong ng ating mga natutunan? Maraming salamat